Welcome to my channel, Gluscious TV. Yan guys, medyo nakalbo natin. So medyo lumiwanag siya. And then ito na po yung mga dahon na tinanggal natin. Napakarami. So medyo lumiwanag yung areang to. Kaya pwede natin taniman ulit kasi nagkaroon ng sunlight dito. Nawala po yung dilim na tinakuban ng malalaking dahon na yun. Dahon ng papaya. So, pwede natin lagyan dito ng kaunting pechay. Tapos, itong mga dahon na to para hindi masayang, ay ilalagay uli natin sa chicken bed para utik-utikin ang pagtuka. Hindi ko nagagayatin kasi tinatamad ako. Kasi ganun din naman, tinutuka rin nila. Kahit ganito, pag tinuka kasi niya ng unti-unti, napipila siya. So, pag napilas, ay kinakain po niya. Siya na nagdudurog. Hindi na ako nag-aalat ng off time na para tadtarin. Kasi ginagawa lang naman po yun kapag napakarami yung alaga. Pero dahil dadalawa po siya, yung kaunting mapipitas niya ditong mga dahon-dahon, ay sapat na para sa maghapon yung dalawa kasi dalawa lang naman. So maganda po ito sa manok kasi ito ay pantanggal ng bulate sa kanilang bituka. Naglilinis siya ng bituka, loob ng bituka ng manok. So yung excess nito ay magiging compost at ginagamit naman natin yung compost dito sa gardening. So ayan, medyo bukod doon sa napuro natin kahapon, natanggal natin yung mga dahon nun, medyo lumiwanag, ay natanggal na rin yung mga ilang dahon dito ng papaya. So isusunod natin yung iba pa, wait lang. So ito muna, dalhin muna natin sa manok. Ayan, dito sa areang to, kitang-kita po natin nung nabawasan yung mga dahon ng papaya. So, medyo nagkaroon siya ng sinag ng araw sa part na yan. So, magbabawas pa tayo. At abangan nyo lang po. Ayan, nandito na po tayo sa kulungan at ibibigay na natin sa manok yung mga leaves. So, ito na po.
So, ayan po, lahat po ng ating mga kalat sa garden ay hindi po nasasayang. Lahat po ay may pinagagamitan. Ayun yung sinasabi ko sa inyo, siya na mismo ang nagdudurog. Siya na mismo ang tumutuka para durugin. So, makakain siya ng kaunti dyan sa maghapon ay sapat na. Kasi siya naman po ay nag-uutik-utik ng pagtuka para siraan yung dahon. Tapos yung maliliit na pong yung mga pinag-anuhan niya, pinagtukaan ay sapat na para sa kanya. So, hindi na po ako nagagayat-gayat kasi dati nagagayat-gayat pa po ako. Yun ay kung marami. Kaya rin na may gagasingot, dalawa lang. So, sapat na po yan para sa kanila. Hindi ko na kailangan maggayat kasi takaw oras lang. Sa katulad ko pong busy at maraming ginagawa ay hindi ko na po yung ginagawa for practical reason. Kailangan ko po i-save ang time para gawin doon sa ibang gawain na makapagbibigay ng additional income. So, after this ay magluluto po kasi ako ng aking mga for deliver. So, yun po yung aking inuuna. And, ito po ay mga pastime lang. So, a little bit of minutes lang po ang nilalaan ko para dito. So, ayan. Kita naman po natin na every time po na nagiging compost na siya, ay, ayan. Hinuhukay po nila. So guys, ito po yung dating nilagyan ng mga sisiw na 45 days. Ayan, so tinanggal ko na yung mga ano dito, silong na mga palapat kung ano-ano. And then ginawa ko ng, 'di ba dati nilagyan ko po ng mga chicken beds na mga dahon-dahon, and now ito po ang result. Ayan. Compost na rin siya. Ayan, pakita ko po sa inyo. Ayan po ang hitsura. So, ito yung mga dahon-dahon na inilagay ko dati sa chicken bed. Ayan. Compost na siya, 'di ba? So, makikita nyo, pag pinuklat nyo tong cover, ito yung mga dati mga dahon-dahon ng saging, laying, etc. Pag tinanggal nyo ang cover, makikita nyo napakaganda ng ilalim. At yun po yung i-harvest po natin para sa ating halaman. Nakikita nyo marami siyang bulate at saka mga microorganism na maliliit. Pakita ko sa inyo. So, may mga ganitong nails na maliliit. Ayan o, mga nails na maliliit. Kita ba? At mga, ayun, gumagalaw na mga uod-uod. Tapos, meron pa po siyang mga bula-bulating mga anak-anak, etc. So, marami po kayong makikita sa ilalim nitong mga compost. Marami po siyang mga organism na tumira na siyang tumutulong sa composting. Ayan o, may mga bulate pa. Ito nyo po yun. Ito o. Nawala na yung bulate. Doon, sumiksik na, sumiksik. Ay, nako. Hindi ko inaabutan yung bulate. Ang bilis tumakbo. Gumapang. So, yan. Kitang-kita nyo. Ang gaganda talaga. Ang ganda, diba? Napakaganda niya. And, yan po yung gagamitin natin sa ating mga ornaments tsaka vegetable. So, nakita nyo po yung importance ng pagko-composting. So, less expense po yan kasi ang iba bumibili pa niyan. Eh dito, dahil sa aking system, hindi na po ako nabili. So, hinihintay ko na lang yung for harvest. At kung kukulagin,
ay talagang chemical fertilizer na lang po kung talagang kulang. Pero kung sapat naman po, ay mas priority natin ang mga organic. Ayan. So, ready for harvest na po ito at i-harvest ko later on. So, ayan po yung update sa nagdaan nating chicken bed. Hindi na siya mainit sa halaman kasi wala na yung mga ipot. Na-decompose na po siya. Ayan. Ayan, kumustahin po natin yung pipino guys. Ito po yung sinasabi ko sa inyo na hindi na po ako gumagawa ng trailing. So, si sir po ay nagsuggest po na lagyan po ito. Pero talagang wala po akong panahon para mag-ayos ng mga trailings. Tama naman po siya pero hindi po akma sa aking mga schedule kasi napaka-limited po ng oras ko. At ito nga po, nagsusulputan na naman ang mga damo, so for gabasin na naman po siya. So update ko lang po kayo, nag-trial ulit ako para i-show. So nauna po yung bunga. Ayan. So nagdikit po siya, pinabayaanan ko na kasi gusto ko pong makita yung observation ko dito kung ano ang magiging result niya pag magkatabi yung bunga. So, ganyan po ang mangyayari. Nag-aagawan siya ng sustansya. Kaya, isa'y maliit, isa'y malaki. So, ang dapat gawin dyan talaga ay isa-isa lang. So, ang nangyari po pati ay tinesting ko po muna sa lower part na maglagay ng isang bunga. Tapos, balak sanang kung sundin yung suggestion ni sir na palaguin muna bago magpabunga. Tama naman po yun. Kailangan palaguin muna, patabain bago magpabunga para mas maganda ang result. Pero dahil sa ako po ay nagkakaroon muna ng mga observation na gusto ko ipakita, tsaka gusto ko po kasi muna na i-show up kasi hindi po ako nakapag-video ng ganitong version. So, gusto ko munang ipakita yung mga result ng comparison ng pinalago muna or hindi. So, hindi ko muna po pinabunga yung upper part para makita nyo yung mga susunod na ano niya. So, ito muna. And then, pag na-harvest ko po ito, ay palalaguin ko muna at saka ako magpapabunga ng bago. So, susundin natin yung sinabi ni sir. Yung palalaguin muna bago pabungahin. So, nag-testing lang po ako ng isa. Dalawa na kasi nag-twin sila. Para magkaroon muna tayo ng trial and observation and then yung basta gusto ko po kasi sa paghahalaman magkaroon ng analysis kasi dito sa backyard gardening practice po natin ito para sa mas malaking farm. Saka tayo re-rent na malaking farm kapag talaga na perfect natin yung backyard gardening natin na alam na natin yung mga pros and cons na nangyayari sa ating pagpapalaki ng halaman. Yun lang po guys at medyo mahaba-haba na rin. So, goodbye guys and thank you for watching. Thank you for watching. Hope you subscribe to my channel, Glecious TV, and click the like button